project nila ng ganun kabilis po. So, ayan, masarap po talaga sila katrabaho at lahat naman po ng cast masarap katrabaho. Ang pinaka-memorable po na mga eksena, yung eksena ng pinaka-memorable para sa akin, yung unang eksena po namin ni Suna magkasama. Kasi, hindi naman po kami, dito lang po kami sa PSY matagal nagkasama. Before, nagkasama kami isang beses sa MMK. Tapos yun lang po, isang araw lang. Tapos ngayon po, kaya po medyo nahirapan kami yung unang-una eksena namin na yun. Kasi, kailangan po parang mayakap namin yung bagong role namin na dapat ganito talaga, na hindi ko naman po usual nagiging roles. Dati po, nung sa Got to Believe, medyo kontrabida ako doon. Tapos medyo maldita, ganyan. Tapos ngayon, kailangan kong baliin, kailangan kong maging komedyante, kailangan kong palighten yung mga eksena. So, ayun po. Si Sue, you were doing pa another series, hindi ba? Yes po, I was doing All of Me po and PSY at the same time. Ang pinaka-nahirapan po ako is wala po talaga akong tulog. sa buong PSY days na kasali po ako dito. Wala po talaga akong tulog. Lumalagari po ako ng dalawang show. Yung All of Me nga po, tapos na rin. Pero ito, tapos na. So, ito na rin po yung ginagawa ko. Ang pinaka-memorable na ginawa ko kong eksena was, actually, karoon ng adjustment period po nung umpisa eh. Kasi, syempre, bago po yung role, meron din po akong role na ginagawang isa pa. So, kinailangan ko pong bigyan ng variation, kinailangan ko pong bigyan ng pagkakaiba yung dalawang character na ginagawa ko na medyo magkapareho po kasi sila. Pareho silang medyo boyish, ganyan. So, yun po yung medyo naging mahirap for me. And ang pinaka-memorable naman po ng mga eksenang nagawa ko was kasi si Ligaya po, si Joy, binubugbog po siya ng nanay niya. And I didn't grow up po na ganon ang ginagawa ng mom ko sa akin. So I had to, kinailangan ko pong damdamin talaga yung mga eksena para magawa po ng maganda. Si Tao kaya, before we go to Ami. Hello po, Manay. I think, gusto ko sabihin yung transition yung from, 2 years after. Kasi dapat iba na kami ni Ina, iba na si Takong, iba na yung atake namin sa bagong yugto nung show. Pero I think, ang pinaka-challenging yung mabuo namin yung friendship ng nagkaroon ng Ina Takong. Kasi, ang hirap, paano ko ba sabihin? Mahirap siyang pabayaan. Dapat po talaga tutukan mo. Sobrang swerte ko lang na sobrang bait po nung bestie ko kasi nagiging collaborative work po siya. Naging madali po lahat dahil po sa tulong ni Kat. Size-line niya pa ako. Kaya I think yun yung tsaka yung tinanggap siya ng mga tao. Siyempre, gusto ko rin po yung sinasabi ng KN fans nila na nagiging ako yung personalidad nila sa show. So, yung para ma-retain mo yun, tapos tanggapin ka nila, I think yun yung pinaka-challenge yung pinaka-masarap sa lahat. Si Ami, nasabi ng kanyang manager na si Lolit, it must be a good series bago niyong tanggapin. Syempre naman po, tita, noong pang PSY 1 pa lang, di ba, alam mo naman natin lahat na classic talaga ang pangako sa'yo. Kaya ito, sabi ko nga, Nanay Bilan, okay yan, sige. Yung after nung, dito yung tulad ng mga ibang roles mo, ay okay lang, as long as pangako sa'yo, syempre, go tayo dyan. Kasama ka sa magandang proyekto, it's an honor, syempre. And pagdating naman po dun sa memorable na eksena, syempre lahat yung behind the scenes ng bawat eksena ginagawa namin, yun ang talagang memorable para sa aming lahat. Pero ang isa sa hindi ko makakalimutan talaga yung eksena namin ni Kat na kailangan ko siyang sampalin. Na ilang beses na-schedule. Tapos finally, nung magagawa na, eto na ayokong siyang saktan, pero siya gusto niya totoong sampalan. Kasi syempre totoo yung acting niya, tapos biglang fake yung sampal. Parang ang hirap i-maintain yung pagiging totoo yung eksena. So ako ay naggupit ng kuko, nag-file, baka mamaya masugatan ng napakagandang mukha, nag-hand sanitizer, lahat. Ayoko siyang saktan, gusto ko po to. Sabi ni Direk, kailangan take 1 lang. O sige na nga.